Tunay na mabuti po ang Panginoon. Ano po? At kanina nga pong umaga, yung ating pong bisita, na bisita natin last week, naligaw na po siya eh. At talagang mabuti ang Panginoon dahil siya nga po ay sasamba, inatagpuan po siya doon sa may paradahan ng tricycle. Diba? Kaya talagang wala pong aksidente sa Panginoon. So yung kumbaga, laging nasa timing na sinabi ko kay Brother Jason na sunduin. Sino ang pinasundo ko? Ayun. Kaya siya rin natin po. Okay. At ako po yung nagpapasalamat ng isa pa po nating bisita na last week ay natin pa rin po ngayon maghapon. Niisip ko kasi baka hindi nadala na last week eh. Ay bisita, pinapaghugas ng pinggan. Okay. So iniisip ko hindi na ito babalik eh. Pero po rin po ang Panginoon, nandito pa rin po siya, kasama pa rin po natin. Muli tayo po ay tumayo at buksan po natin muli ang ating po mga Bible sa 3 John. Sa chapter lamang po ito, basahin po natin muli ang verse 1 to 14. 3 John. Salitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 14. Verse 1, the elder unto the well-beloved Gaius, whom I love in the truth. Verse 2, kayo po. For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Verse 4. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. Verse 6. Which are born with death and they charity, who are judged from a long to bring for martyr in journey unto a godless earth, Lord God do well. Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles. Verse 8. We therefore ought to receive such, that we might become helpers in truth. I wrote unto the church, but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. Verse 7. Wherefore, if we can come and remember his deeds which he doeth, printing against us with malicious words, and not content therewith, letting not he himself receive the brethren, and forbidden them that good, and casted them out of the church. Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God, but he that doeth evil hath not seen God. Verse 12. Demetrius hath been before the covenant, and of the truth is not yet, and we also bear record, and you know that our record is true. I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee. Verse 14, altogether ready read. But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee, our friends salute thee, greet the friends by name. Tayo po lahat ay pumukit, tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong kabutihan, katapatan. Salamat na kami po ay naabot ng inyong pong ng mga katotohanan, sapagkat sa mundo nga pong ito ay amin po nakikita na napakaraming maling mga katuruan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat na makita ang mga kapatirang namumuhay sa katotohanan. Kagalakan po namin na talagang may pamuhay ang katotohanan. Bibili na mga tunay na tumanggap sa aming pong Panginoon Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Meron po silang kagalakan na talagang ipamuhay ang katotohanan, manatili sa katotohanan. Salamat po sa mga biyaya, mga blessings na aming po tinatanggap. Patawad kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal Espiritu, patawad po. Pakalinisin mo po, Ama, ang aming po puso at isipan, at nawa maghari sa aming puso ang iyong mga banal na salita, na tunay na ito po yung banal na salita
ay hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa mundong ito. Na ito po ay higit pa sa mga kayamanan sa mundong ito. Salamat po na kami po'y malayang nakakapag-aral, malayang nakakapakinig, at malayang nakakapagbahagi ng inyong pong mga banal na salita ng mga katotohanan. Sa aming pong paghayo, dalangin po namin patuloy po kaming samahan at gabayan, at dalangin ko rin po sa oras na ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan ng mga taga-Israel, at patuloy po kayo, Ama, na magligtas po dito sa bayan ng mataas na kahoy, maghari po dito ang katotohanan, gamitin mo po kami sa pagpapalaganap ng inyong pong banal na salita. Muli, itabo mo po ako sa inyong likuran. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal, at salamat, hindi po kayo nagsasawa na umattend ng maghapon, at yun nga po, na ito naman po ay talagang nakagisnan na natin na Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, at ito po ay talagang maghapon ang pagsamba sa ating pong Diyos, sa ating pong Panginoong Jesus. Mga kapatid, mga minamahal, maraming beses pong binanggit dito ang katotohanan. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat hindi ko po pinili na maging Baptist, at ako po ay nakapagpasalamat po ng Bible year 2008, at nabasa ko po sa Bible ang 10 utos ng Diyos. At doon po nabuksan ang aking kaisipan, ang aking puso at isipan na mulat sa katotohanan, na nakita ko yung mga maling turo doon sa relihiyon na aking nakagisnan. Kaya ako po ay nagpapasalamat na ako po ay nandito ngayon sa pagiging Baptist, sapagkat dito ko po nakilala at tinanggap ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So naalaman ko po na hindi pala gawa, hindi pala relihiyon, hindi pagsunod sa kautusan ang kaligtasan. So yung naituro sa akin ng salita ng Diyos, ginamit si Pastor Manuel Sosa upang may turo sa akin ng mga katotohanan ito. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po dito sa verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. So, pinamagatan po natin ang mensahe ngayong hapon, the greater joy of a true servants of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, tunay na talagang marami po sa mundong ito nagsasabing mga sila'y lingkod ng Diyos. Napakarami po niyan. At marami po nagsasabi na sila po ay pastor. Diba? Na nais nilang tawag talaga sa kanila ay pastor. Pero wala naman church na pinagpapastoran. Yung po ang problema po doon. So, nilagyan po natin ng true servant sapagkat sa ating pong panahon ay aminin po natin na talagang ang iba po ay hindi talaga tunay. Hindi tunay na mga lingkod ng Diyos. Kaya nga po, ang ibang mga religion, ito po ay mga false religion. So mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po nandyan, tinan po natin, so hindi po lahat talaga ay mga tunay na pastor. So meron po, ibig sabihin, meron pong impostor. John chapter 10, tinan po niyo pong Bible sa John chapter 10, verse 12. John chapter 10, verse 12. But he that is an hireling. So meron po mga pastor na nagpapatawag ng pastor, pero sila po ay mga hireling, upahan, or swelduhan. Na talagang ang iba pong mga pastor, may mga sweldo po sila 40,000 kada preaching, or sabihin na natin monthly, meron sila 40,000, sila ay pabahay, sila ay pakotse, paaral ang kanilang mga anak. Yan po yung katotohanan. Pero kaya nga po ang problema, malalaman natin na tunay na lingkod ng Diyos o ang tunay na pastor, hindi ka iiwan. Yun po yun. Diba? Na makaranas man ng kagutuman, makaranas man ng kahirapan, hindi po iiwan ang gawain ng Diyos ni Kristo. Yun po ang tunay na lingkod ng ating Diyos. Kaya sabi po dito, but he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, see the wolf coming. So, ang
Kapag ang hindi tunay na pastor ay nakakita ng mga lobo, sabi po diyan, o ng mga maninila, mananakmal, o yung mga manggagancho, and leave the sheep. So iniiwan ang mga tupa. Sapagkat sila nga po ay mga bayaran. And then sabi diyan, preempt, ibig sabihin tumatakas na po sila. Kapag mayroong mga kagutuman, kahirapan, problema, natakas itong mga upahang pastor. And the wolf catcheth them and scattereth the sheep. So mga kapatid, mga minamahal, that the greater joy of the true servants of the Lord Jesus Christ. Titingnan po natin based sa mga talata na ating pong binasa. Ano ba yung kagalakan talaga ng tunay na lingkod ng Diyos? Ano ba yung kagalakan talaga ng mga tunay na Kristiyano? Ano ba yung kagalakan talaga ng mga tunay na nanampalataya tumanggap sa ating Panginoong Hesus? So una po, tinan po ninyo ang verse 4. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. So wala na pong ibang sinabi pa dyan. Ibig sabihin, ang kagalakan po ni Apostol John the Beloved, ang kanyang pong kagalakan not in prosperity. Hindi po sa pagyaman, hindi po sa mga kayamanan sa mundong ito. Malinaw po, sinabi pa po dito sa verse 3, For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Na ito po ang kanyang kagalakan, hindi sa mga kayamanan. Hindi ko sinasabing hindi maganda ang yumaman. Hindi ko sinasabing huwag kayong magtrabaho. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-aaral. Pero sinasabi ko lamang po dito, yung kagalakan ni John the Beloved. Hindi sa mga kayamanan sa mundong ito. Kaya yung po mga upahang pastor, ang kagalakan nila nandoon sa pera, nandoon sa malaking sahod, sa malaking sweldo, sa kapalit ng kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. So si John the Beloved, ang kanyang kagalakan ay hindi sa mga kayamanan sa mundo ito. Ang sabi po ng Mark chapter 8, verse 36, tinan po natin ang sinasabi ng Bible, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own souls? Maraming tao sa mundong ganyan. Hinahangad na talagang magkaroon ng sobra-sobrang kayamanan sa mundong ito. Yun talaga ang nais nila, na sila'y mayaman na, bilyonaryo na, pero wala pa rin silang contentment, wala pa rin silang satisfaction. Marami na silang sasakyan, marami na silang bahay, subalit bili pa rin sila ng bili. Napakarami na nilang lupain, pero talagang pilit pa rin nilang binibili ang iba't ibang bahagi ng bansa. Sabihin na natin ng bansa. O dito sa ating bansa. Yung mga mayayaman, meron silang lupa sa Luzon, meron silang lupa sa Visayas, meron din lupa sa Mindanao, meron din sila doong bahay. So ganun po ang mga tao ngayon, na ang kanilang kasiyahan ay nasa mga kayamanan sa mundong ito. Pero si John the Beloved, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na lingkod ng Diyos, ang kanyang kagalakan ay hindi sa mga kayamanan sa mundong ito. Amen? So hindi ko sinasabi na talagang hindi maganda ang pera. Ang pera ay maganda kung ito'y gagamitin sa tamang paraan. Pero kapag ito'y ginamit na sa maling paraan, sabi nga ng Bible, For the love of money is the root of all evil. So, ang tao ngayon masyadong maibigin sa salapi. Tingnan nga natin yan sa 1 Timothy chapter 6. Tingnan po natin sa 1 Timothy chapter 6. For the love of money is the root of all evil. Verse ano yan? 10. Okay, tingnan niyo po yung Bible sa verse 10. So, ang mga material na bagay, pera, maganda, kung gagamitin natin yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po yun. Materialism is not bad, but are you willing to use it for the glory of the Lord? So, hindi po masama magkaroon ng mga material na bagay. Hindi po masama makapagtapos
hindi yung masamang magkaroon ng negosyo, hindi yung masamang magkaroon ng trabaho, kung ito ay gagamitin natin for the glory of the Lord. For the love of money is the root of evil, of all evil. Kaya talagang pagpera ng pinag-uusapan, nakikilala yung mga mukhang pera. Di ba? Talagang nakikilala ang kanilang mga mata, bumibilog, lumuluwa. So nakikita, figure pa lang yan. Figure pa lang yan, hindi pa yan tunay na pera. Agad din talagang naaakit na, nasisilaw na. Di ba? So marami pong ganyan. Which while some coveted after, talagang ganit. They have erred from the faith. Kaya nagagawa nilang talikuran ang pananampalataya na opera ng sweldo na mas double pay kapag araw ng linggo. Yun, hindi na nga sisimpat, papasok sa trabaho. Kasi double pay, linggo. Diba? So, na-opera. So, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Alam niyo po, ang magiging dulot ng pagmamahal sa pera ay kalungkutan. Alam niyo yung mga mayayaman, mayaman na po sila. Pero behind that, ay meron po sila mga kalungkutan. Amen? So yun po, ang kagalakan ni John the Beloved, not in prosperity. Then balikan po natin ang 3 John verse 4 pa rin. Tingnan pa rin po natin, ano makikita po natin dito. So, I have no greater joy than to hear that my brethren, that my children walk in truth. So, ang kagalakan po ni John the Beloved, not in popularity. Not in popularity. Kaya nga po sinabi ni John the Beloved sa John chapter 3, verse 30, ang sabi po dito sa John 3:30, He must increase, but I must decrease. Si Kristo ang dapat makilala, si Kristo ang dapat sumikat. Siya ang dapat nakikita sa ating mga sarili. Hindi yung ating galing, hindi yung ating talino. Diba? Hindi yung ganda ng ating boses, kundi dapat si Kristo ang tunay na makita sa ating buhay. He must increase, but I must decrease. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi pa rin sa atin, sa 1 Peter chapter 5, tingnan nga po natin, kung di ako nagkakamali. 1 Peter chapter 5, verse 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So mga kapatid, hindi tayo ang dapat sumikat. So tayo lagi natin ibababa ang ating sarili sa harapan ng Diyos, sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Kaya ako po, nagpapasalamat, talagang ito po ay hindi ko ito dahil sa aking galing. Sinabi ko nga, maaaring ako po i-graduate ng 4 years sa Bible School. Nag-aaral ako 2017, nakagraduate ng 2021 sa Bible School. Pero hindi naman lahat po ay matututunan sa Bible School. Marami pa rin pong kulang at ang ibang matututunan ay dito na lamang po sa ministry. Ang Diyos na ang magdadagdag ng mga knowledge, wisdom na kailangan sa ministry. Kaya dito ang dapat makilala, hindi ang aking galing, hindi po ako magaling. Magaling ako, walang sakit yun. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Matthew 23 verse 12. Ito po ang tinuturo ng Panginoon Hesus sa ating lahat. And whosoever shall exalt himself shall be abased. Ang nagmamataas ay ibababa. And he that shall humble himself shall be exalted. Ang nagpapakababa ay itataas. So yun po ang pangalawa ng kagalakan ni John the Beloved, not in popularity. Kaya mas maganda, maging kagalakan natin ay ang mga kapatiran natin na talaga namumuhay sa katotohanan. Kaya malungkot kung mayroong mga kapatirang hindi namumuhay sa katotohanan. Mayroong mga kapatirang hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos, hindi nagiging tapat. Yun po yung dapat na maging kalungkutan natin. Meron po ba? Hindi yung
Hindi na nga tapat si kapatid, tuwan-tuwa ka pa. Ganun ba? Dapat ba tayo matuwa na ang ating kapatid, meron tayong mga kapatid na hindi nagiging tapat sa gawain? Dapat ba tayo matuwa na meron tayong mga kapatid na hindi nagiging tapat sa ating Diyos, sa ating Panginoon Jesus? So, hindi tayo dapat matuwa. Dapat ang ating ikatuwa ay makita silang nagtatapat sa ating Panginoong Jesus. So, yun po yung pangalawa. Pangatlo, ang kagalakan pa rin po ni John the Beloved, not in pleasure of this world. Hindi sa mga kalayawan sa mundong ito. So, ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3, tinan po natin ang ating pong Bible sa 2 Timothy chapter 3 verse 2. 2 Timothy chapter 3 verse 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affections, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. So, ang kagalakan po ay hindi sa mga kalayawan. Alam naman po natin talaga ang buhay ng mga walang Kristo. Ang kanilang kagalakan, makapagsabong. Ang kanilang kagalakan ay talaga makapag-inuman. Yun ang kanilang katuwaan. Ang kagalakan nila ay tumama sa STL. Uy, babala to. Diba? So, yun ang kanilang kagalakan. Yung mga kalayawan sa mundong ito na talagang pasyal dito, pasyal doon, mall dito, mall doon. Pero hindi naman nabili. Makapag-mall lamang, makapagpalamig lamang. Di ba? Tuwan-tuwa na talagang kapag nasa SM, uy, saan ang punta mo? SM? Sa Muslim. Okay? So, ang kagalakan po ni John the Beloved, not in pleasures of this world. Kaya mga kapatid, sana talagang maging kagalakan natin. Una, ang ating maging kagalakan, katulad ng kagalakan ni John the Beloved, his joy was in soul winning. Ito yung kagalakan ni John the Beloved, na talagang makapag-akay ng kaluluwa. Kaya sa susunod, ang mag-i-invite naman si Ana. Di ba? Siya in-invite ni Brother Edwin, kaya siya naman sa susunod ang mag-i-invite para mashiran ng salvation. Di ba? At si Brother Edwin naman, hindi naman niya titigil ng pag-i-invite. Hanggat mayroong ma-invite, mag-i-invite yan. Di ba? So yun po, ng kagalakan ay mayroong makakitang naliligtas. Sa susunod, si Ria, ito naman ang mag-i-invite. Di ba? Na yung mga in-invite na ito, sila naman ang mag-i-invite upang patuloy na mayroon pong maligtas. Ito ang dapat maging kagalakan po natin. So, si John, siya po ay, kaya sabi po niya dito sa verse 4, tinan niyo po ha, yung 3 John, verse 4. Sabi dito, I have no greater joy than to hear that my children. So, itong mga sinulatan ni John, ito yung mga anak sa pananampalataya ni John the Beloved. So, yan si Brother Edwin, anak ko yan, sa pananampalataya. Okay? So, maaaring mas lamang siya sa akin ng isang paligo. Diba? Pero anak ko pa rin yan sa pananampalataya, hindi sa laman. Okay? Na ito po ang kagalakan ni John, mag-akay. His joy was in soul winning. Kaya, pag-pray niyo po, tagal-tagal na rin tayong walang baptism. Kailan ba yung ating last na baptism? Diba? December yata yun. So, 2 months na lumipas, wala pa rin tayong baptism. So, ipag-pray na po yung ating mga bisita. Kanina, sana ay mabaptize yun. And then, ito, si Ana Marie, sana mabaptize. Okay? So, yun po mga kapatid, mga minamahal ang kagalakan ni John the Beloved. Pangalawa, his joy was in serving the Lord. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Revelation chapter 1, verse 1. Revelation chapter 1, verse 1. The revelations of Jesus Christ, which God gave unto him
to show unto His servants. So si John the Beloved, ito po ay servants, alipin ng ating Panginoong Jesus. Na hindi siya tumalikod kasi nga nandoon ang kanyang joy, nandoon ang kanyang kagalakang makapaglingkod. Kahit siya'y nag-iisa, walang kasama, nandun po siya sa island of Patmos. Diba? Kailangan niya ng makakain, kailangan niya ng karamay sa kanyang mga kalungkutan, pero nandoon pa rin, meron pa rin siyang kagalakan na ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod. Maaaring meron siyang karamdaman during that time. Kasi po, ang ginawa sa kanya, inilubog sa kumukulong mantika ay hindi namatay. Hindi siya namatay. Kaya ang ginawa sa kanya, itinapon po sa island of Patmos. Ganun pa man, ang kagalakan pa rin niya, mag-akay ng kaluluwa, at maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Kung kayo po'y mag-aakay ng kaluluwa at talagang magpapagamit, maglilingkod, mararanasan ninyo yung kagalakan na sinasabi ko. Mararanasan ninyo yung kagalakan na sinasabi ng Bible ni John the Beloved. Maaari sa ibang Kristyano, hindi pa nila nararamdaman yon. Maaari sa ibang Kristyano, wala pa sila talagang kagalakan na maglingkod. Wala silang kagalakan mag-akay ng kaluluwa at sinasabi nila, ano ba mapapala ko dyan? Diba? Kung ako'y aatin maghapon, ano ba mapapala ko? Mas magaling pa yata dito na lang ako sa bahay. Matutulog na lamang ako. Kakain na lamang ako. Busog pa ako. Tama ba? Pero dito, mga kapatid, mga minamahal, makikita nyo kapag kayo po'y nagpatuloy, malalaman ninyo, magkakaroon kayo ng kagalakan talaga. Yung kagalakan na hindi nawawala sa inyong puso. Kasi iba yung joy sa happiness. Kasi yung happiness based on emotion, based on situation. So yun po yung happiness. Pero yung joy, talagang ang joy, ang gladness, yung rejoicing, hindi natin may paliwanag po yun. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana tayo po bilang mga tunay na tumanggap kay Kristo ay talaga meron tayong kagalakang maglingkod. And then, sabi pa rin po dito sa 3 John verse 3 and 4, For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. So lumalakad, namumuhay sa katotohanan. Ibig sabihin po niya na yung mga anak ni John the Beloved sa pananampalataya, then sila po ay nagiging tapat sa ating Diyos, sa ating Panginoon. So His joy was in sincerity. Kaya sinabi ko po sa inyo kanina, huwag tayong matuwa kapag may mga Kristiyanong hindi tapat. Malungkot tayo na mga Kristiyanong ito ay hindi tapat. Kaya dapat natin silang turuan, dapat natin silang ipag-pray. So, sana laman ng prayer ninyo gabi-gabi ang mga kapatiran. Kasi there is someone praying to you. Someone is praying. Okay? Meron po nagpe-pray sa inyo. Okay? Kaya sana maging laman din po ng ating prayer ay ang ating mga kapatiran. There is someone praying for you. So yun po si John the Beloved. Na kagalakan niya ay talagang nandoon sa pagtatapat ng kanyang mga anak. Kaya ako nga po'y talaga sinasabi ko sa inyo, nalulungkot ako kapag may mga kapatiran na tinuruan mo na ng ganito, kung ano dapat gawin, pero hindi pa rin sumusunod, hindi pa rin nagtatapat, yun ang aming mga kalungkutan. Amen? Kaya mga kapatid, sana ipag-pray ang bawat isa. Sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, 3 points pa. Okay? Verse 4 pa rin. Hindi ko tayo alis ang talatang ito.
Pero bago natin puntahan ang talatang ito, tingnan po muna natin ang verse 5. Tingnan niyo po ang verse 5. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. So mga kapatid, mga minamahal, tayo po'y nagiging tapat kung tayo po ay talaga mayroong ginagawa na something good para sa mga kapatiran. Yun po yun. Na talaga ang mga kapatiran ay hindi natin ginagawa ng masama. So tayo po ay nagiging tapat sa harapan ng Diyos. Kaya ang mga kapatiran, huwag na huwag natin gagawa ng masama sapagkat sabi ko nga po sa inyo, ito yung relasyon natin panghabang buhay. Pagdating sa langit, wala na mag-asawa. Pagdating sa langit, wala na magkapatid. Diba? Tayong lahat doon ay magkakapatid sa Panginoon. Magkakapatid tayo lahat doon. Ito yung ating relasyon panghabang buhay. Wala nang mag-boyfriend, mag-girlfriend sa langit. Diba? So wala na po, lahat po tayo magkakapatid. Kaya dito po sa lupa, maaaring ginawan tayo ng masama, gawan natin ng mabuti. Thou doest faithfully. And then sabi po dito, to the brethren and to strangers. Yung strangers na tinutukoy po dito, hindi ito yung mga stranghero, kundi ito po yung mga kapatid natin sa pananampalataya na sila po'y naglalakbay. At sa kanilang paglalakbay, sila po minsan ay walang matulugan, walang matuluyan, walang makain. So sa madaling salita po, ito po ay yung mga missionary. Kaya tayo po, kung mayroon po pupunta dito mga missionary, tanggapin natin at ating gawan ng mabuti. Sabi nga, pakainin natin sa Jollibee. Yun. Diba? Yung missionary. Yung missionary ang pakakainin sa Jollibee. Gutom na talaga, no? Gutom na agad kayo? Ang bihira, kakakain lamang natin, gutom na agad. Pagkarinig ng Jollibee, yun. Pindot na. Pindot na sa Shopee, pa-deliver, Jollibee, Shopee. Para pagkatapos ng preaching, nandyan na. Okay? So yun po mga kapatid, mga minamahal, thou doest faithfully. So mga kapatid, makikita pa rin po natin dito sa John, 3 John, verse 4. Talagang napakarami pong mensahe ang ibinigay sa akin po dito ng ating Panginoon. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, John fought a wrong teaching. Nilabanan po ni Apostol John the Beloved, ang mga maling katuruan po noon. Kung bakit siya po'y nagbunga, nagkaroon ng mga anak sa pananampalataya, sapagkat nilabanan po ni John the Beloved ang mga maling katuruan, wrong teaching. Tingnan niyo po ang 2 John, verse 7. 2 John, verse 7. Noon po, marami na rin po maling katuruan na kumakalat. Kaya nga po, marami po ang hindi tumanggap sa ating Panginoong Sus. Verse 7, sabi po dito, for many deceivers are entered into the world. So marami po talaga mandaraya ang darating sa mundong ito who confess not na hindi ipapahayag that Jesus Christ is come in the flesh, na ang Panginoong Sus ay hindi pumarito sa laman ng Diyos na nagkatawang tao. This is a deceiver and antichrist. So marami pong ganyan sa ating panahon. So nilabanan po yan. Yung mga maling turo ay nilabanan po ni John the Beloved. So si Jesus Christ po, malinaw na siya po ay tunay na Diyos. Ang sabi po ng 1 John chapter 5 verse 20. Tinanan niyo po Bible sa 1 John chapter 5 verse 20. Dahil sa paninindigang ito, dahil sa pananampalatayang ito, kung bakit si John the Beloved ay siya po ay inilubog sa kumukulong mantika and then itinapon sa island of Patmos. And we know that the Son of God is come and had given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God. So malinaw po, this is the true God.
and eternal life. Tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesus. So, nilabanan po. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kapag tayo pinag-share ng salita ng Diyos, ibinabahagi natin ang mga katotohanan ito. Kahit sa Facebook lang, kung hindi mo kaya i-share sa iyong kaibigan, sa Facebook lang, di ba? I-share mo yun sa Facebook, i-post mo sa Facebook itong talatang ito, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So kapag ipinost mo yan, nilalabanan mo ang mga wrong teaching. Ano po ba? I-migrate mo. Hindi yung lagi na lang si crush ang minamigrate. Yung kanilang mga pag-date ang nakamigrate. Di ba? Sana ito ang ating minamigrate. Salita ng Diyos. So sa ganun po ay nilalabanan natin ang maling katuruan. Hindi yung mga ML ang minamigrate. Sino kaya nagmamigrate yung black glass? Sino kaya yun? Okay, hindi ako. Naglalaro ako pero hindi ako nagmamigrate ng black glass. Okay? So mga kapatid, yan po ang ating i-share. Gamitin ang social media. Amen po ba? Yes. Then, John 4, hindi ko na po isa-isahin pa, talaga napakarami po niya. John 4, wickedness. Nilabanan po ni John the Beloved ang mga kasamaan, kasalanan sa mundong ito. Kaya nga nagkaroon siya ng bunga, nagkaroon siya ng anak dahil nilabanan niya. Na talaga siya po ay nagpagamit, naglingkod. Tingnan po natin ang 1 John chapter 3, verse 8. 1 John chapter 3, verse 8. He that committed sin is of the devil. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo. For the devil sinned from the beginning, sapagkat ang diablo ay nagkasala sa simula pa lamang. For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. So mga kapatid, tunay na talagang si Kristo ang babago ng buhay ng isang tao. Hindi tayo. Instrumento lamang po tayo. Kaya kailangan natin ibahagi si Kristo upang sila po'y manampalataya, tanggapin ng Panginoong Jesus, upang sa ganon ay masira to destroy the works of the devil. Kaya nga, natutuwa tayo, nandito si Brother Jason, dating lasenggo, pero ngayon ay lasenggo pa rin. Ng kape. Diba? So, nasa kaya si Brother Jason kung hindi nabahaginan ng salita ng Diyos, kung hindi siya tumanggap ng salita ng Diyos sa ating Panginoong Jesus. Diba? Malamang, yun, araw ng linggo ano, nagiinom or kada hapon or bago umuwi siguro, na kinalaglagan, ba, naranasan mo ba malaglag doon? Kasi, kasi dami nalalaglag doon, ano? So yun po mga kapatid, mga minamahal, he fought, John the Beloved fought wickedness. Kaya tayo din po ay labanan natin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Parang si Rizal, hindi siya nakipaglaban gamit ang mga espada, o gamit ang mga tabak, o gamit ang mga baril. Kundi si Rizal ay nakipaglaban sa pamamagitan ng mga sulat. So tayo po, nandito ang sulat ng Diyos, salita ng Diyos, gamitin po natin ito para masira ang gawa ng kaaway. Last, 1 John 2:15. Tingnan po natin, 1 John 2:15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, John, the Beloved, fought worldly things. Itinuro niya sa kanyang mga anak, huwag na huwag niyong iibigin ang mga bagay sa mundong ito. Sapagkat tunay na talagang yan naman ay pansamantala lamang.
hindi madadala sa langit. Ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, ng ating Panginoon Jesus, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. So ito ang tinuturo ni John the Beloved. Huwag nating ibigin. Kaya lang talagang we are in the last days. Nasa huling araw na tayo. Talagang maraming tao ngayon, kasama na ang mga Kristiyano, talagang nagiging alipin ng cellphone. Diba? Kasi kahit saan ka pumunta, sa mall, hawak ay cellphone. Kung ano-anong ginagawa. Sa bus, hawak pa rin ay cellphone. Diba? Hindi nila nabibitawan ang cellphone. Kumakain na, nasa hapagkainan na, nasa lamesa na, nandun pa rin ang cellphone. Sa higaan, katabi cellphone. Yan ang ating panahon ngayon. Kaya mga kapatid, nakakalungkot ng ating panahon, marami sa mga Kristiyano, ang nasa puso nila ay cellphone. Material na bagay. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, mayroon akong mga cellphone, pero ako nga po ay hindi naman mapapalitan ng aking cellphone dati kung walang nagnais na palitan ang cellphone ko dati. Ang cellphone ko dati ay Vivo, na medyo nakaangat na yung kanyang LCD. LCD pala yung tawag doon. Kahirap na natanda na So, and then nakita niya ng kapatid natin na nahihirapan daw ako, pero sa totoo lang, hindi pa naman ako nahihirapan doon. So, nagsuggest siya sa mga kapatiran, kaya nagkaroon ako ng Oppo. So, salamat. Pero ganun pa man po, I love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So, purihin po ang Panginoon, to God be the glory. So, tayo po ay umuko, pumikit, tayo po'y tumayo at manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli, salamat po sa mga mensahe na inyo pong binahagi sa amin. Nawa, maging kagalakan po namin na laging makinig ng inyo pong banal na salita. Maging kagalakan po namin na ikaw ay aming paglingkuran at mag-akay ng kaluluwa. Salamat po na patuloy mo po kaming tinuturuan, pinapalakas, pinapatibay ang aming pong pananampalataya. Salamat na abot kami ng katotohanan. Nawa, ang mga katotohanan ito, may bahagi din po namin sa aming pong kapwa. Na sila din po ay manampalataya, tanggapin nila ang aming Panginoong Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon. Dalangin ko po ang aming Diyos na mga kapatiran po namin nawa sa susunod na linggo, makasama po namin sila na maghapon, sabayin ka po nila sa Espiritu at katotohanan na maghapon. Nawa po Panginoon, pagpalain po ang buhay ng mga kapatiran dito. Kagalakan ko na makita sila na sila po ay sumasagana sa kanilang buhay. Binanggit mo rin po ito sa inyo pong banal na salita dito sa 3 John na ang aming panalangin sa mga kapatiran, pagpalain mo po sila. Pagpalain mo po sila spiritually, physically, financially. Kagalakan ko po na sila po'y makita na umaasenso sa kanilang buhay at sila po ay magtapat sa inyong pong gawain. Salamat po Ama, patuloy po kaming gamitin. Ito po'y aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.